Ang golden cohol ay isang uri ng freshwater snail at kilala rin ito bilang golden apple snail. Ang siyentipikong pangalan nito ay Pumasea canaliculata. Dinala ito noon sa maraming bansa bilang pagkain at pangnegosyo. Pero naging peste ito sa mga palayan dahil kinakain nito ang mga murang tanim na palay. Sa Pilipinas, karaniwang makikita ito sa mga bukirin, kanal at mababang bahagi na may tubig. Pero bagaman peste ito sa agrikultura, karaniwang kinakain ito sa ilang lugar kapag nalinis na mabuti at nilutong mabuti. Ano ang ilang sustansyang makukuha sa pagkain ng golden cohol? Ang laman ng golden cohol ay may ilang mahalagang nutrients tulad ng protina, tumutulong sa pagbuo ng muscles at tissues. Iron, mahalaga sa pagbuo ng dugo at pag-iwas sa anemia. Calcium, para sa matibay na buto at ngipin. Phosphorus, tumutulong sa buto at energy production. Omega fatty acids, may kaunting healthy fats na mabuti sa katawan. May kaunting bitamina gaya ng vitamin E at vitamin B, lalo na ang B12. Mababa rin ito sa taba kumpara sa ibang karne. Pero may mahalagang paalaala sa pagkain ng golden cohol. Hugasan itong mabuti, pakuluan o lutuin ng husto at iwasang kainin ng hilaw. Dahil maaaring may parasites o bakterya ang kohol mula sa maraming tubig, hindi pagluluto nito mabuti ay maaaring magdulot ng sakit. Karaniwang niluluto ito sa gata, ginisa, adobo at manghang na putahe. Sa ilang lugar, ginagamit itong pagkain sa pato, itik, baboy at isda dahil sa mataas na protina nito. Bagong spray po yung palay, di po kami nakapupulot ng kuhol. Kasi po lason po yun. Ang dami nga. Natutuwa nga po yung may-ari at nawawala po yung kuhol dito at di na po sila ma-spray. Ang mga bakanteng espasyo na walang tumubo o walang tanim na palay ay may posibilidad na kinain ng golden cohol ng bagong tanim pa lamang ito. Hindi na ito binabalikan para taniman ng bagong palay kasi magiging huli ang paglaki at ang pagtubo ng palay ganoon din ang pagbunga, lalo na ang paghinog nito. Kaya sa panahon ng pag-aani, maiiwanan lamang ang huling itinanim na palay at ang bunga nito ay maging pagkain lamang ng maya. Doon daw po sa dulo, baka mayroon pa. Awan ko na. Baka mayroon. Dito po kami nagtalok. Wala ko nang tinalok ko namin hanggang doon. Tatlo po ang kasama ko pagtalok. Arawan po kami 700. Ngayon po 6 na araw po. Pangunahing pagkain mga kawail ng golden cohol ay dahon ng palay. Lalo na kapag yung palay bagong tanim pa lang, mababa pa lang, napakabilis ito ubusin ng golden cohol. Kaya karamihan sa mga nagdadanaw, bago sila magtanim ng palay, nag-spray sila ng lason sa golden cohol. Pero dito sa may parting Camarinesor dyan, meron dyan ilang mga malalawak na danawan na ginagawa nila ay nag-aalaga sila ng maraming itik. Kasi yung itik naman ay paborito nilang kainin yung mga golden cohol. Tapos yung siyempre yung dumi ng itik nagsisilbi naman fertilizer sa palay. Kaya marami sa mga nagdadanaw ang gumagamit na lang ng itik para puksain yung mga kuhol. Hindi na sila bumibili ng pesticides. Pero karami naman sa mga nagdadanaw na ayaw mag-alaga ng itik, gumagamit talaga sila ng pesticides para maiwasan yung pagdami ng golden cohol para yung palay nila ay tumubo ng maganda. Pero dito sa may parting norte, yung Nueva Ecija, yung parting Ilocos na yan, nung makarating ako dyan, marami ako nakikita mga hindi ko tiyak kung yun ay golden cohol. Ibinibenta nila sa tabing kalsada. Nakatikim nga ako minsan noon. Masarap din. Pero maliliit na shell naman yon. Hindi ko tiyak kung katulad ng golden cohol dito, yung tinitinda nila doon sa parting norte. Masarap naman ang lasa. At napakabilis dumami ng golden cohol. Kasi ang isang sisyo ng pag-itlog nila, pwede itong makapisa na magiging 100 binhi ng golden cohol. Kaya napakabilis itong dumami. Kaya kahit yung mga may danawan, malibis sila mag-spray para sa mga pesticides, hindi talaga nauubos yung golden cohol. Kasi meron lang ilang golden cohol na makasurvive, makapangitlog ng ilang sesyon, napakarami ulit ng golden cohol. Pero ang totoo, masarap ang lasa ng golden cohol.
Marami lang ang hindi kumakain ito kasi sabi nila sa putik daw nabubuhay. Pero ano to, ang pagkain ng golden kohol, mga dahon, kalimitan palay o mga dahon dyan na nabubuhay sa mga tubigan. Di na namin po ito tinatabag kasi po nilalaga po namin to. Pag sa Sabado naman po, mayroon man po siyang 10 kilong bigas pag sa Sabado. Pang-ulam po, hinahanap ko na po yun sa bundok. Pang-ulam namin, katulad po ng langka. Tapos mahanap po ako ng nyug. May pang-ulam na po. Kahit wala na pong bangot, basta may ulam na. Ano na lang po ang yun, magic sarap. May magic sarap pa na lang, okay na po yun. Minsan ulam, ito po ang ulam namin. Itong kuhol. Hinahanap ko po. Nakuha din po ako ng pako. Kung ano na lang po kinukuha ko. Para may pang-ulam po kami sa araw-araw. Ito yung nakuha namin kanina. Madami-dami na rin po. Ito nag-igiba ako kanina. Diyan po. Dito nawawala po ito yung Mga yan. Ang dami Para labas na yun. Okay na po ito. Karaniwan ng maraming proseso bago maging malinis at ligtas na pagkain ng golden kohol. Pero para sa mga paboritong pagkain ng golden kohol, kahit ang maliliit na detalye ng paglilinis at paghahanda nito ay isang kasiyasiyang gawain. Magkakaiba ang paraan ng ilan sa paghahanda nito. Ang ilan, mas maraming bahagi ng laman ang kinukuha nila, samantalang ang iba, niluluto nila ito kasama ang shell. Katulad din mga kawild ng bikuyo o buko ng tribo, ang proseso ng paglilinis nito. Tatanggalin yung tiyan, nakukunin lang yung parting matigas, yung kasi ang masarap yung parting matigas. Kailangan mo tanggalin talaga yung buong tiyan nito kasi hindi naman ito tinabag o yung tawag ng iba pinapasukan ng ilang araw. Ito kasi pagkakuha sa danawan, ilalaga, tatanggalin yung laman. Kaya kailangan niyang tanggalin yung buong bituka. Kunin lang yung parting matigas, yung parting ulo, ayun lang ang iluluto. Pero ito mga kawild, masarap ang lasa nito. Lalo na kayong mga mahilig sa sili. Lagyan ng kaunting sili. Pero siyempre dahil may mga bata si Ate Kim, so hindi ito kailangan lagyan ng sili. Hindi kasi makakain yung mga bata. Ayan. Pero makikita natin mamaya kung ano yung proseso niya sa pagluluto nito. Ayan o. Nakaseparate. Tatanggalin yung shell, tatabi, tatanggalin yung tiyan, itatabi rin, tapos kukunin lang yung parting matigas. Ayan, yung nasa kawali. I-research natin kung ano yung pakinabang ng golden kohol. Bakit mayroong golden kohol? Ayan, sabi kasi ng iba, ito isang piste. Kaya pinapatay lang sa danawan. Pero tiyak meron itong malaking bahagi sa ecosystem ng lupa. Kaya nilalang ang golden kohol. Research din natin kung ano mga vitamina ang nakukuha sa pagkain ng golden kohol. Para maraming tapon Ang laki ng shell, ang liit ng kinukuha parte, tapos tapon yung halos 2/3 ng laman niya, kailangan mo siyang itapon. 1/3 lang yung makukuha mo. Yung parting matigas, yan lang. Mamaya na. Mantika. Ya, tutong na. Nasa yung kutsara. Kaya na. Natutong na baga. Niliputok-liputok po to. Masustansya yan.
Masustansya. Akin na nga, ako na nga. Masustansya pa yan. Yun mga kawaid, yung sistema niya sa pagluto nito, inadubo niya muna sa tuyo, naggisa ng sibuyas bawang. Nung iga na, sa kanya nilagay yung kakang gata. Tapos yan, lalangis-langis siya. Tapos ang bango ng amoy. Tignan natin mga kawaid. Mainit lang talaga kasi bukod sa init ng apoy, yung init ng araw. Wala yung kusina nila nasa labas ng bahay, walang bubong. Sarap. Nalagyan mo ng kaunting asukal. Yan, kaya medyo matamis-tamis siya mga kawail. Sarap. Kaunin natin kasi ano na, iga na. Dede. Naman dito. Oo. Sakit ang tiyan mo. Yan. Sapsap ng bulan. Tikman nyo ang bulan at ikinip. Sarap sa bulan. Natin yung luto ni Kim ng kuhol. Di ko alam sa ibang lugar kung anong tawag dyan mga kawaid. Dito sa amin tinatawag na golden kuhol. Maraming variety naman ng kuhol. Merong itim na malalaki. Meron namang medyo golden nga itong luto natin. Medyo golden ang kulay niya. Kaya tinawag siyang golden kuhol. Ang luto mga kawaid, masarap ang lasa. Mas malambot siya kaysa siya doon sa buko o bikuyo. Yung bikuyo kasi talagang kailangan mo siya palambutin ng tulo. Kasi talagang makunat yun. Ito hindi siya gaano makunat. Mabilis siyang mapalambot. Pero ito, ang lasa niya masarap. Pero marami ang hindi kumakain nun dahil hindi sila sanay na kainin. Pero ito, malinis naman yun mga kawail. Kasi kalimitan pagkain nun ay mga dahon lang. O yung minsan ay lumot. Yan, kaya nga siya pinapalit sa Putik yung- danawan. Kaya siya pinapalit sa danawan kasi kalimitan kinakain niya yung palay mismo. Lalo kapag bagong tanim pa lang bumaba, kinakain niya yung golden kuhol. Kaya tawag ng iba yun ay piste. Pero siyempre, mas pahalagahan natin yung palay kasi pang na yung pagkain yung bigas. At kung kumakain naman ng kuhol, kunti lang naman. So, maraming salamat dahil nakita namin yung pagsisikap mo bilang nanay para mapagdaanan yung pamilya. Ngayon, ilang araw na o ilang linggo nang walang income si Mister. Matagal na din po. Wala Mister. pong income po yung mister ko. Nangunguha pa ako ng gulay sa bundok. Naobliga ka talagang umakit ng bundok. Salamat dahil pinanakan mo yung aming pagsama sa inyo na may dokumentary natin yung ilang sakripisyo nyo bilang nanay para pagdaanan yung pamilya. Ang ito mga kawail, lalo sa mga nanay dyan sa mga malalaking syudad, so hindi alam yung ganito mga sakripisyo na pupunta ka sa gubat, pupunta ka sa danawan, meron ka pala makukuha pangulam. Sa mga syudad kasi walang ganyan. Iba naman yung sakripisyo nila. So, depende sa lugar, yung sakripisyo ng mga nanay at tatay para pagdaanan yung pamilya, lalo sa napakahirap ng buhay. Bukod sa mahirap ang hanap buhay, mahal ang bilihin. Ano? Mahal po ang bili, mahal na rin po ang bigas. Oo. Ang kuryente nyo dito, inaabot ng magkano? 450 po, minsan po, 350. Ngayon, nagmahal ang kuryente. Oo, so dagdag yun sa mga gastusin natin. Ayun po. Ano ito mga kawel, hindi biro ang tinaas ng kuryente ngayon. Talagang napapadaing kahit sino napapadaing. Kami dati ang binabayaran namin ay 700 to 800 monthly. Pero itong last 2 months, pumalo yun ng 2,400. Umigit pa rin yung sumunod. Kaya talagang dahigang mamamayan sa hirap ng buhay sa ngayon. Pero dito sa probinsya, gaya na nakita natin, marami tayong pang-alternate na nakukuha ang solusyon sa mga kalaman sa tiyan. Yan. Ano yung ibang ginagawa mong hanap buhay kapag tulad niya walang trabaho si Mister? Na extra po ako. Hindi biro sa lalaki ang construction. Trabaho sa lalaki talaga yon. Pero minsan pala siya, sumasabak din sa construction. Tagahalo ng simento, Opo. hakot ng hollow blocks. Opo. Ayun. Sakripisyo ng isang Nahalo ina. po ng buwang. Buhangin. Oo. Sakripisyo ng isang ina. Meron kasi siyang 4 na anak na binubuhay. Salamat po kay Team Fuel by Jesus of Texas. Isa si Kim sa binigyan niyang listahan na bibigyan natin ng tulong mula sa kanya. Maraming salamat po sa mga buting sponsor namin na patuloy pong nagpapaabot ng kalang pag-ibig at pagkabukas palad sa mga tinutulungan natin. Pagpalain nawa ang inyong kabaitan at pagkabukas palad. Meron tayong ibibigay kay Kim ngayon na hindi man kalakihan, hindi man ano to sa mahal ng bilihin ngayon. Hindi natin masabing malaki pero sapat iyon para masolusyonan yung pangunahing problema niya sa ngayon hanggang sa susunod na linggo. Yan, kaya lubos na rin papasalamat sa mga buti mga sponsor na tumutulong sa atin. Nagpadala po ang Team Fuel ng halaga
isasikim doon sa mabibigyan niya. Tig 3,000 yung ilan ba yun? Limang individual yata yun na pinadala niyang listahan na pwede natin mabigyan. 1, 2, 3. 3,000 ito kay mula sa Team Fuel. Magagamit nyo bilang parang ayuda. Yan. Lalo to ng trabaho. Wala pang income ngayon sa mister. Hawakan mo. Maraming salamat po sa nagbigay sa akin, lalo na po sa Team Fuel. Malaking tulong po ito sa akin, pandagdag na rin po ito sa mga gamit ng anak ko. At nakakabili na rin po ako ng gamit Ginaganyan namin yan. tulad po ng bag, school supply, ganun po. Yun lang po, maraming salamat po. At nakakabili na rin po ako ng bigas namin. At pang-ulam na rin po. Maraming salamat po sa inyo lahat. So muli po maraming salamat sa inyong mga kawild sa patuloy niyo pong panonood at pagsubaybay sa aming mga video. Lagi po kayong mag-iwan sana ng comment saka ng like dyan sa baba. Nababasa po namin lahat yon. At kung bago po kayo sa aming channel, paki-subscribe nyo rin po. Wildlife Bros, yung bago po nating channel. At pakipindot na rin po yung notification bell dyan para updated po kayo sa mga bagong video natin. Nakakapag-upload po kami ng video ng 2 or 3 times a week. Madalang kami maka-upload ng video ng 4 na beses kasi hindi ganun kadali yung production ng aming team para sa paggawa ng video. So muli po maraming salamat sa aming pong mahal na mga sponsor at mga manonood. Thank you po.